Isang makalumang recipe nga, yun lulutuin ko ngayon. Ito yung tinatawag na adobong dilaw. Lumang dish talaga kasi bago pa man dumating yung mga Kastila, meron na nga tayong ganito. Syempre adobo, di ba? Pinoy na Pinoy kaya yan. Pero itong adobo version na gagawin ko nga, kakaiba kasi ito nga yung lumang adobo talaga. Ngayon kasi, di ba, more on toyo na. Na-impluwensya naman sa atin ng mga Chinoy o mga Chinese ba? History, no? Syempre kahit pa paano, may alam naman tayo dyan. Kaya habang nagsasalita nga ako, tingnan nyo na lang yung mga ingredients na ipapakita ko. Ganyan lang kasimple yan. Version ko na nga to, syempre hindi mawawala dyan yung suka. Adobo yan eh. Gagamit lang tayo dito ng pork liempo na titimplahan natin ng rock salt, patis at turmeric powder. Lamasin lang natin sa mga panimpla at ibabad natin sa panimpla niya ng mga 1 oras. Pagkalipas ng 1 oras, iigisa na natin yan sa mantika. Tagalog na Tagalog dapat ang voice over. Syempre Filipino dish yan eh. Bigla ko lang nga naisip eh. Tapos takpan na natin siya. At ihanda ang mga sumusunod na sangkap. Mas maraming ang bawang mas maganda. Pitpitin lang natin yung bawang at maghiwa tayo ng sibuyas. Saka itong luyan dilaw na magpapakulay sa kanya at magpapalasa. At balikan na natin siya at yun nagkatas na nga siya At kita namang madilaw-dilaw na yung sabaw niya dahil nga sa turmeric. Takpan ulit natin hanggang medyo matuyuan siya ng ganyan. Yung tipong nagmamantika na siya. Igisa lang natin siya hanggang mag-brown na siya. Teka, ano nga ba Tagalog ng brown? Pero okay na yun. Itabi lang natin siya sa gilid at gisa na natin tong bawang at sibuyas. Maganda nga kung medyo tostado yung bawang para mabango-bango talaga. Ihalo na natin siya at maglalagay na ako dito ng tubig. Para dyan na natin siya patuloy palambutin. At pagkulungan niya, ilalagay ko na nga dito yung luyang dilaw. Maglalagay na rin pala ako dito ng dahon ng laurel, anis at itim na pamintan dinurog lang. At takpan lang natin sa mahinang apoy para maganda yung pagkalambot niya. At makalipas ang ilang oras, pwede tayo maglagay ng konting asukal pambalansin ng kanyang lasa. Ayos din ang pagkakalapot ko ng boses, no? Syempre, makatang makata yan. Syempre, Pilipinong putahe yan Bago siya matuyuan, ilagyan na rin natin siya nitong suka para lumasa na rin talaga yung suka niya. Pagkalipas ng ilang oras na pagpapakulo, ilang minutong pagpapakulo, pagpapalamot, itingnan mo naman yun, Yan talaga yung pinakagusto natin, yung lumabas yung mantika niya at kumapit talaga yung mga pampalasa dun sa karne ng baboy natin. Yung pinatuyong adobo. Bukod nga sa adobong matanda, ito yung isa sa pinakaunang bersyon ng unang pagluluto ng mga Pilipino ng adobo, ang adobong dilaw. Kung di ako nagkakamali, isa nga rin to sa masarap na putahe na pinagmamalaki ng mga taga Batangas. Kaya tikman na natin to. Kita mo naman ang mantika na yan, ipatok natin dyan sa kanin. At pag gantong ulam, masarap nga to kainin na nakakamay talaga. Natural na Pinoy talaga yan. Ang sinaunang pagkain ng Pinoy, di ba nakakamay? Huwag nyo na lang kalimutang pusuan at tangkiligin. Tama ba? Sige, mag-English na nga lang ako. Huwag nyo lang kalimutan mag-like at mag-subscribe. Tsaka pakishare na rin yung video. Maraming salamat po. Pero parang mas ayos yung Makate.